A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng nagpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ang huling sugo, propeta at mensahero ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propetang nauna pa sa kanya, at sa kanyang mga pamilya, at sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay Kanyang binigyan ng pagkakataon, na tayo ay magkakasama, magkakausap, mapag-aralan ang anumang bagay na napakahalaga para sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, hayaan niyo munang babatiin ko kayo ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naway ang pagpala at kapayapaan ng ating tagapaglikha, ang awa at habag ng ating tagapaglikha ay mapasa sa ating lahat sa oras na ito at sa mga araw na mga darating. Mga kaibigan, mga kababayan at sa aking mga mahal sa buhay, nais ko po talagang liwanagin sa inyo ang mga bagay-bagay na ito ay makapagdudulot ng kaliwanagan tungkol sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin mga kaibigan, mga kababayan at mga mahal ko sa buhay. Ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda at pagiging alipin ng ating tagapaglikha upang ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom ay natitiyak natin, mga kaibigan, mga kababayan. So sa ating mga pag-aaral sa mga nakaraang mga araw o buwan, labis-labis po nating binabalik-balikan ang mga mahalagang bagay na maaring ito ang magiging gabay sa ating pag-aaral, sa ating paghahanap kung ano nga ba ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha. Isa sa mga faktor na dapat po nating pag-aralan ay ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siya ang tinaguriang propita ng ating tagapaglikha at siya ang pinakahuling propita. Ibig sabihin, pagkatapos po sa kanya ay wala nang darating pang mga propita. Kaya kung ating pag-aaralan ang buhay ng propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay babalik tayo sa kasaysayan ng propita Abraham na siya ang tinaguriang ama ng mga mananampalataya, the father of all faith. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kababayan, ang ating mga pag-aaral ay kailangan po talaga nating siguraduhin at titiyakin na ang ating mga basihan ay katotohanan. So, ang buhay ng propita Abraham, dito natin kailangan nating magpagsimulan kung paano natin makikilala ang propita Muhammad. Kung ating matatandaan, mga kaibigan, mga kababayan, na ang propita Abraham ay nagkakaroon ng 3 asawa. Ang una niyang asawa ay si Hagar, ngunit matagal na panahon na sila'y nagsama, ngunit hindi sila nabiyayaan agad ng anak. So si Sarah mismo, ayon sa kasaysayan, ang nagbigay ng pangalawang babae sa buhay ng propita Abraham. At ito ay si Hagar o si Hajar. At dito sa kay Hajar na naging pangalawang asawa ng propita Abraham, sa kanya unang nagkaanak ang propita Abraham. Ito ang kasaysayan, mga kaibigan, mga kababayan. Huwag na po nating ilihis ang ating mga kaisipan dahil sa mga tinuturo ng mga pastor, ng mga pare o ng mga madre tungkol sa una at panganay na anak ni propita Abraham. Dito sa ating kasaysayan na ating pag-aaralan, paulit-ulit na lamang upang atin talagang matiyak na ang ating hinahanap na katotohanan ay siya na nga. So, ang propita Abraham ay nagkaroon ng unang anak sa pangalawa niyang asawa na si Hagar, si Hajar. Okay? At ito ay binigyan nila ng pangalan na si propita Ismail. Kasaysayan ang magpapatunay na ang propita Ismail mula 1 taon hanggang 13 taong gulang, siya ang matatawag na kaisa-isang anak at panganay na anak ng propita Abraham mula sa kanyang pangalawang asawa. Nung ang propita Ismail ay 14 na taong gulang na, hindi imposible sa ating tagapaglikha, binayayaan din ng anak ang una niyang asawa na si Sarah kahit matanda na. Sa katandaan, siya ay naging baog, ngunit sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang imposible. Kaya si Sarah ay nagkaroon ng anak at ito ay tinawag nila na si propita Isaac. So ibig sabihin, kasaysayan ang magpapatunay na ang una na anak ng propita Abraham ay si Ismail at ang pangalawang anak ng propita Abraham ay si Isaac mula sa kanyang unang asawa na si Sarah. So ito ang matibay na panindigan o panuntunan o kailangan nating sabihing paraan upang mapatunayan natin na ang una at panganay na anak ng propita Abraham ay si propita Ismail. At ang propita Ismail ay nagkaroon po siya ng asawa at 12 mga anak. At isa sa kanyang mga anak, ito ay kilala natin kahit na sa Biblia ay mababasa natin ang pangalan niya na si propita Kedar. Ang propita Kedar
Siya ang pinagmulan ng mga lahing Arabo. At sa lahi ng mga Arabo, dito lumabas ang tribo ng Quraysh, isa sa mga tribo ng Saudi Arabia. At dito sa tribo ng Quraysh, dito lumabas ang buhay ng tatay at nanay ng Propeta Muhammad na si Abdullah at si Amina. So nangangahulugan ng mga kaibigan, mga kababayan, ayon sa kasaysayan, ang Propeta Muhammad ay nagmula sa kanyang magulang na si Propeta ay sila ni Abdullah at si Amina, mula sa lahi ni Propeta Kidar at mula sa lahi ng Propeta Ismail, kung ating babalikan ang kasaysayan. So nangangahulugan na kung pag-aralan din natin ang buhay ni Propeta Isaac, siya ay nagkaroon ng tinatawag natin na anak, at ito ay kambal. Si Esau at saka si Jacob. Sa kay Jacob, nagkaroon po siya ng 12 anak at ito ang tinawag na 12 tribo ng Israel. At dito natin makikita sa family tree na ng lahat ng mga propeta, kung ating babalangkasin o subaybayan na naman natin at pag-aralan, mula kay Propeta Adam, sumunod po ay si Propeta Enoch at si Propeta Noah at si Propeta Lut. Tungo naman tayo kay Propeta Abraham. Ang Propeta Abraham ay dito natin makikita na ang kanyang naging anak na panganay ay si Propeta Ismail at ang pinakadulo nito ay ang Propeta Muhammad. Sa Propeta Isaac, makikita rin natin ang mga sanga-sanga ng mga naging anak ni Propeta Isaac. Si Job, si Propeta Ezekiel, si Propeta Jacob, punta kay Propeta Yusuf, kay Jonah, no? Makikita mo na dito talaga makikita natin ang lahat ng mga propeta ay nagmula kay Propeta Abraham. At mula kay Jacob, dito po lumabas ang buhay ni Propeta David at ang Propeta Solomon at ang Propeta Zakaria at si Juan Bautista. Na dito natin makikita na sa buhay ni Propeta David, diyan po lumabas ang buhay ng Imran family. Mula sa Imran family, lumabas po ang buhay ni Virgin Mary at si Virgin Mary ang nagduwal sa kay Propeta Jesus. At sa kanyang paglaki, ito po ay makikita natin na siya po ay naging propeta at mensahero ng ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So iyan po ang kailangan po natin tignan, no? Hindi po ako isang eksperto sa mga debate, ngunit kapag pinakinggan po natin ang mga taong iyaon na nahilig sa debate, nagkakaroon lang po ng samaan ng loob. Pero dito sa ating ginagawa ay pag-aaral ayon sa kasaysayan, at yan po ang ating pag-iisipan. Hindi ko po pinipilit sa inyo kung ito ba ay tama o mali. Ngunit kung ano ang matatanggap ng inyong kaisipan, kung ito ay tama, tanggapin po ninyo dahil yan ang katotohanan. Nakikita naman po natin na ito ay binabalangkas natin ayon sa kasaysayan. So makikita po natin mga kaibigan, mga kababayan, kahit ang ating mga tinatawag na mga kapahayagan, no? Katulad halimbawa ang tinatawag natin na Biblia. Although kaming mga Muslim, ang aming pinaniniwalaan ay ang 5 aklat ng kapahayagan na binigay ng ating tagapaglikha sa sangkatauhan sa kanyang orihinal na kaanyuan. Ito po ang tinatawag na suhuf o ang talatas ni Propeta Abraham, ang
Torah kung saan nakapaloob ang 10 utos na ipinagkaloob kay Propeta Moses, ang Salmo ni David, at ang Injil o ang Ebanghelyo ni Jesus. At ang panglima, ito po yung banal na Quran. So nangangahulugan na kami bilang mga Muslim ay talagang naniniwala kami na mayroong kapahayagan na ipinagkaloob sa Propeta Jesus. At ito ang tinatawag natin na kapahayagan na ipinagkaloob sa Kanya ng dakilang tagapaglikha. Hindi po ang Biblia. Kasi ang Biblia po, ito na po ay gawa-gawa na lamang ng tao mula sa tunay na revelasyon ang Ebanghelyo ni Jesus. Huwag po kayong magbigay ng kulay sa sinabi ko. Ngunit ito po ang katotohanan. Ang Ebanghelyo ni Jesus, ito po ang tunay na kapahayagan. Sa Arabic, ito po tinawag na Injil. Sa English, ito po yung tinatawag na the Gospel of Jesus. So nangangahulugan na kami bilang mga Muslim naniniwala na may kapahayagan na ipinagkaloob kay Propeta Jesus. Bagkus hindi po ang Biblia. Maliwanag po na ang Biblia ay nagmula sa katagang Greek na Biblos, na kung ating aalamin ang kahulugan ng katagang Greek word na Biblos, ito ay compilation of different books. Iba't ibang uri ng mga aklat na sinipi ng mga manunulat. So nangangahulugan na kapag binuksan natin ang Biblia sa ngayon, malalaman po natin na mayroong dalawang bahagi ang Biblia, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan, ito po yung 5 aklat ni Propeta Moses. No? So nangangahulugan na ang Bagong Tipan, ito po ay ang mga aklat na isinulat ng 4 na ebanghelista. Si Matthew, si Marcos, si Lucas at saka si Juan. At ang katotohanan pa po dito mga kaibigan, mga kababayan, sa ating pag-aaral kailangan po nating alamin na ayon sa inyong tagapagsulat ng Biblia, ang Biblia ay nagkaroon po ito ng 27 books. 27 na mga aklat na iba't ibang aklat. At itong 27 na aklat, ayon sa inyong mga tagapagsulat ng Biblia, 13 po dito ang isinulat ng 4 na evangelista. Ni Matthew, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan. Nangangahulugan na yung 14 na aklat ay isinulat ni San Pablo. No? Si San Pablo. Si San Pablo, ito po yung malungkot na kabahagi ng ating kasaysayan. Dahil siya po, ang katotohanan nito, hindi po niya talaga nakita ng personal o na-met in person ang Propeta Jesus. Dahilan na siya ay sumanib sa kapangyarihan ni Emperor Constantino na siya ang emperador noong panahon na yon. Kaya po ang mga tao ngayon ay pilit niyang pinapaniwala sa kanyang Kristyanismo na ginawa. Hindi po ang Kristyanismo ang pinagmulan ng kapahayagan ni Propeta Jesus. Bagkus ito ang Kristyanismo na gawa ni San Pablo Apostol. Na kung ating pag-aaralan ang kanyang buhay, siya po ay kasama ni Emperor Constantino at siya po ang nagpaparusa sa mga bagong mga Kristiyano noon, the early Christians. At makikita po natin sa kasaysayan, mga kaibigan, mga kababayan, na siya talaga ang nagpapahirap sa mga bagong mga tagasunod ni Propeta Jesus noong kapanahonan niya.
Si San Pablo, ito po ang naging kalaban ng mga tunay na tagasunod ni Propeta Jesus. Basahin at basahin po ninyo ang mga kasaysayan. Diyan po ninyo masusubaybayan. Okay? Sa akin po, ayaw ko po itong ibahagi dahil kasi ayaw ko naman po na sa ating pag-aaral ay mahaluan po natin ng galit at pagtatampo. Gusto ko po na sa ating pag-aaral ay unti-unti po nating tutuklasin ang tunay na mga katuruan. Hindi po ako talaga payag doon na tayo ay magkakaroon ng hindi magandang damdamin sa bawat isa. Kailangan na sa ating pag-aaral ay seryoso po tayo na ating saliksikin kung ano ang katotohanan. Sa ngayon po na ating karugtong ng ating mga pag-aaral, ay ibabahagi ko po sa inyo na ang Propeta Muhammad ayon sa ating napag-aralan na sa kasaysayan mula sa Propeta Abraham. Ngayon po, gamitin po natin ang Biblia. Si Propeta Muhammad sa loob ng Biblia. Dito po natin matutunghayan kung anuman ang mayroon sa Biblia at sinang-ayunan ng banal na Quran, ang mga Muslim ay naniniwala doon. Kaya hindi lubusan, hindi pinaniniwalaan ang Biblia tulad ng sa Marcos 12, Kapitulo 29. At sumagot si Jesus, ang Pangulo ng Katuruan ay pakinggan mo o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. So sa banal na Quran, makikita po natin ito sa chapter 112 from verse 1 to 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah ang nag-iisa. Siya ang pinakadakila. Hindi siya naipanganak at hindi siya nanganganak. At sa Kanya ay walang katulad. So dito po natin masasabi na kami bilang mga Muslim, hindi lubusang ipinagkakaila ang Biblia. Sa ating pag-aaral, ang 14 na aklat na naging 27 books ang New Testament ay gawa ito ni Pablo na kung saan sa kasaysayan ito ay mga sulat ni San Pablo sa kanyang mga tao. No? Katulad din limbawa sa mga Corinthians, sa Italian, sa Thessalonian, sa mga Persian, o kung ano pa ang mga lahi ng mga tao nung kapanahunan na yun na nasasakupan nila. Yan po ang kanyang mga sulat na ngayon ay naging bahagi ng tinatawag po natin na salita ng Diyos sa loob ng Biblia. Mga kaibigan, mga kababayan, ang tanong ko lang po, paano naging salita ng Diyos ang mga sulat na gawa ni San Pablo na ito ay hindi po kabahagi ng kapahayagan? Kahit po ang ginawa ng 4 na mga evangelist, ni Mateo, ni Marcos, at ni Lucas, at ni Juan, ito ay kasaysayan na lamang ng buhay ni Propeta Jesus ayon sa kanilang pagsasaliksik. Hindi po talaga sila aktwal na kasama ni Propeta Jesus nung siya ay nandito pa sa mundong ito. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, tinutulungan ko po kayo na makamtan po ninyo ang tama na mga katuruan. Hindi po natin
dapat itakwil itong mga katotohanan ito. Dahil ito po ang gagabay sa inyo sa tamang relihiyon na dapat ninyong panghahawakan upang makakatiyak po kayo ng tinatawag natin na kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, ating pag-aaralan ang Biblia ayon sa sinasabi po natin na ang Propeta Muhammad ay sa mga hula. Marami po ang mga hula sa loob ng Biblia na patungkol po ito kay Propeta Muhammad, hindi po sa Propeta Jesus. Tulad halimbawa yung sinasabi po na, and the book was delivered into the unlettered prophet, na sa Biblia po ito. Hindi po ito patungkol kay Propeta Jesus. Dahil ang Propeta Jesus po, he is a very intelligent boy. No? Kung ating pag-aralan ang kanyang naging buhay nung siya ay pinanganak, no? Nung siya ay lumaki, siya ay present sa templo at siya ay nawala. Doon sa kanyang pagkawala, nung hinanap siya ng kanyang mga magulang, siya ay nasa harap ng mga Parisiyo na talaga sila ay mga magagaling, marurunong ng kapanahunan na yon. So, ibig sabihin, ang Propeta Jesus sa kanyang kabataan, siya ay marunong na, intelihente, hindi po siya tinatawag na mangmang. Okay? So, dito, pag-aralan pa po natin ang iba pang mga hula. No? Tulad na lamang po sa Lumang Tipan, sa Book of Isaiah, ito po ay nakasulat dito, ang propeta na kagaya ni Propeta Moses. Dito po ay kailangan natin pag-aralan kung sino talaga ang kagaya o katulad ni Propeta Moses. Ang Propeta Jesus pa o ang Propeta Muhammad. Okay? Kasi sinabi po ng aklat ng Deuteronomio chapter 18 from verse 17 to 18, si Propeta Moses ay nagsabi, at sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na kagaya mo, O Moses. At aking ilalagay ang aking mga salita sa kanyang bibig at kanyang sasalitain lamang ang lahat ng aking inuutos sa kanya. Mahalaga po na maunawaan natin itong sinasabi ng Deuteronomio chapter 18 verse 18, no? From 17 to 18. So nangangahulugan na sinasabi ng ating tagapaglikha kay Propeta Moses, I will raise up a prophet like unto thee, O Moses, from thy brethren. Ito pong tinatawag na brethren, sa kapanahunan na yon, ang mga Israelita, sila ay mga kapatid ng mga Ismailita. No? They are brothers. Kaya dito po sinasabi, binabanggit ng tagapaglikha mula sa kapatiran ng mga panahon na yon. Okay? So, nangangahulugan na ang propeta na sinasabi o binabanggit ng ating tagapaglikha kay Propeta Moses na maging katulad niya. Okay? Ito po ang kailangan nating paghahambingin. Napakahalaga po na ito ay maunawaan natin upang matanggap po natin na ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha, ay kahit sa inyong kapahayagan ay nababanggit. No? Kailangan lamang talaga po na ulit-ulitin natin ito. No? Sa mga magagaling na mga debatidor ay talaga pong masasaktan po kayo sa mga sinasabi nila. Pero sa akin po,
Tulad ng sinasabi ko, dahan-dahan po nating tuklasin ang mga katotohanan sa pamamagitan po ng tamang pagsasaliksik. No? Kaya po, dito ngayon, pag-uusapan po natin ang Book of Isaiah chapter 18 from verse 17 to 18. I will raise up a prophet from among thy brethren, like unto thee, Moses. And I will put my words into his mouth, and he will speak what I have commanded only to him. So nangangahulugan po na ito ay salita ng Diyos kay Propita Moses. Nalilikha siya ng isang propita na katulad ni Moses. Now, pag-aralin po natin kung sino nga ba ang katulad ni Moses. Now, katulad halimbawa, ang pagkasilang kay Propita Jesus. At ang pagsilang kay Propita Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah. Okay? Ang pagsilang kay Propita Moses at ni Propita Muhammad ay karaniwan lamang. Katulad ng sa atin, tayo ipinanganak ng ating ina. Okay? Nagmula po tayo sa sinapupunan ng ating ina. Ganon din po ang Propita Moses. So nangangahulugan na ang Propita Moses at ang Propita Muhammad sa unang paghahambing, sila ang magkatulad, sila ang magkagaya. Okay? Dahil ang Propita Jesus, hindi po pangkaraniwan ang kanyang pinagmulan. Siya ay nagbula sa salita ng Diyos, dala ng Anghel Gabriel, tungo kay Maria. At sinabi kay Maria, O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan at ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang si Jesus. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan at mga mahal ko sa buhay. Ang Propita Jesus ay hindi pangkaraniwan ang kanyang pagkakaanak. Siya ay nagmula sa isang babae na walang lalaking kasangkot. Ang Propita Muhammad at ang Propita Jesus, ang Propita Moses, sila po ay mayroong ama at ina. Ibig sabihin, nagmula po sila sa proseso ng fertilization ng egg cell by the sperm cell at doon sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Ang Propita Jesus, kailangan po nating maunawaan ito na siya ay nagmula sa salita ng Diyos, dala ni Anghel Gabriel kay Maria. Ibig sabihin, yung salita ng Anghel Gabriel, yan po ang nag-fertilize ng egg cell, nagbigay buhay sa egg cell ni Virgin Mary sa kanyang sinapupunan. At ito po ang paraan kung paano ang Propita Jesus ay naipanganak o naging buhay na tao. Okay? So nangangahulugan na ang unang paghahambing, ang Propita Jesus ay hindi katulad ni Propita Moses. Okay? Now, sa pangalawang paghahambing, ang buhay pamilya. No? Ang Propita Moses, mayroong mga asawa at anak. Ganon din po ang Propita Muhammad, siya din po ay mayroong mga asawa at anak. So nangangahulugan na sa pangalawang paghahambing, maliwanag po na ang Propita Muhammad ay katulad ni Propita Moses. Okay? Dahil ang Propita Jesus, alam at batid po natin na wala po siyang asawa at anak. So, imposible po na ang Propita Jesus ay maging kagaya o katulad ni Propita Moses. So, diyan po sa pangalawang paghahambing. Sa pangatlong paghahambing, ang Propita Moses at ang Propita Muhammad ay pareho pong namatay. So, ibig sabihin, pangkaraniwan ang kanilang kamatayan. No? Sila
ay normal. Ang propeta Moses ay batid ng lahat kung paano siya binawian ng buhay. Ang propeta Muhammad, siya ay nagkasakit at nagkaroon din ng ganong mga pangyayari at siya po ay binawian ng buhay sa kandungan po ni Madam Aisha radhiyallahu anha. So nangangahulugan po mga kaibigan, mga kababayan, na ang propeta Muhammad at ang propeta Moses sa pangatlong paghahambing ay ang magkapariho, magkagaya, sila ang magkatulad. Ang propeta Jesus, ang kanyang kamatayan, tulad ng inyong mga sinasabi, ay hindi pangkaraniwan. Sa amin bilang mga Muslim, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po ito katotohanan na ang propeta Jesus, siya ay naipako at namatay sa cross. Maliwanag po sa banal na Quran na hindi po siya naipako at namatay sa cross. Bagkus siya po ay iniangat ng ating tagapaglikha sa pangalawang langit. At ayon sa banal na Quran, ang naparusahan ng mga tao, ng mga Parisiyo, ng mga panahon na yun, ay kamukha lamang ni Propeta Jesus. At ito ay haka-haka lamang nila. Okay? So, ibig sabihin, wala pong katotohanan. At makikita po natin na ang Propeta Muhammad at ang Propeta Moses ay mayroon po silang katungkulan sa estado. No? Ang Propeta Moses ay mayroon po siyang pinamumunuan ng mga sangkatauhan. Ganon din po ang Propeta Muhammad sa kapanahunan po niya sa Saudi Arabia o sa Medina. Doon po na itatag ng Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng tagapaglikha, ang unang estado ng Islam sa Medina. Kaya po, ang Propeta Muhammad at ang Propeta Moses ang magkapareho, magkatulad, magkagaya. Ang Propeta Jesus, alam at batid natin na siya ay kalaban ng mga Parisiyo ng kapanahunan niya at wala po siyang gobyerno na pinamumunuan katulad po ng kay Propeta Moses. So ang Propeta ni Jesus ay hindi po siya katulad ni Propeta Moses, bagkus ang Propeta Muhammad at ang Propeta Moses ang siyang magkatulad. Okay? So nangangahulugan po na ang Propeta Muhammad at ang Propeta Moses pareho din po sila, no? Sila ay pinalayas sa kanilang lugar hanggat hindi pa sila tinatanggap na propeta ng Diyos. Si Propeta Moses ay tumakbo sa Midian upang doon siya manirahan. At ang Propeta Muhammad, siya naman po ay lumikas mula sa Makkah papunta sa Medina upang iwasan ang mga makapangyarihan ng mga Quraysh. At doon po nila naitatag ang tinatawag natin na unang Islamikong pamayanan sa Medina. Ang Propeta Jesus ay wala po siyang pamayanan na naitatag. So nangangahulugan na imposible po na ang Propeta Jesus ay maging katulad ng Propeta Moses na tulad ng binabanggit ng the book of Isaiah chapter 18 from verse 17 to 18. So, sa buhay ng Propeta Muhammad at ng Propeta Moses, pareho po talaga silang nakipag-away sa labanan. Talagang makikita mo sa kasaysayan kung paano sila lumaban sa kamay kapangyarihan. Ngunit ang Propeta Jesus, siya po ay walang katulad na sagupaan, bagkus sila ay agad-agad na nalupig ng mga Parisiyo o ng mga sundalo
ng mga Parisiyo. So nangangahulugan po na ang propeta Jesus, anuman ang paghahambing na gagawin natin, siya po ay hindi maging katulad ni propeta Moses. So sa ating mga pag-aaral pa po, ang mga kapahayagan na sinasabi po natin, ang banal na Quran at ang Torah kung saan nakapagpaloob ng tinatawag na 10 kautusan ay ito ay ipinahayag sa propeta Moses at ng propeta Muhammad. So ibig sabihin mayroon po silang matibay na aklat ng kapahayagan. Ngunit ang propeta Jesus, ito po ang tinatawag natin na mga aklat na gawa ng tao at ito ay binigyan nila ng pangalan ang Biblia, na ang ibig sabihin ang kasulatan, na tagpi-tagpi ng mga kasulatan mula po sa iba't ibang uri ng mga aklat. No? Ito po ang Biblia o Biblos na sinasabi sa Greek word, na ito ang patunay na talaga po ang Biblia hindi man po matatanggap ng mga Muslim, pero ito ay pinaniniwalaan na naglalaman po ito ng mga salita ng Diyos, bagkus ito ay pinatutunayan din ng banal na Quran. Okay? So, makikita po natin mga kaibigan, mga kababayan, bakit ko po kayo inuulit-ulit na pag-aralan natin ang mga iba't ibang aspeto ng kapahayagan ng Islam, ang banal na Quran, kung ano ang kahulugan ng salitang Islam, at tinatawag din po natin ang pangalan ng propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan, upang sa ganun ay matunghayan po natin na ang ating mga pag-aaral ay mayroon po tayong sapat na basihan. No? Na sa mga Muslim, talagang maliwanag ang banal na Quran ang talagang nagpapatunay na ang propeta Muhammad ay sugo at mensahero ng ating tagapaglikha. So, ito ang mga katibayan na kailangan po nating alamin, mga kaibigan, mga kababayan. Ano man ang sinasabi ng propeta Muhammad, ito po ay katotohanan at ito po ang sinusunod ng mga Muslim. Ang banal na Quran kung saan ito ay ipinahayag sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinihikayat ko po kayo na talagang pag-aralan po ninyo. Pakinggan po ninyo ang ating mga magagaling na mga tagapamahagi ng mga katuruan po ng Islam. Tulad ng mga tinatawag natin ng mga ustads, mga alim, sila po ay talagang makikita natin na talagang inisa-isa po nila ang katibayan ng banal na Quran. Okay? So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, sa araw na ito sa ating pag-aaral, no, ay nabatid natin na ang Biblia pwede naming tanggapin kung ano ang nakasulat nito na pinatutunayan ng banal na Quran tulad ng ating nabanggit sa una nating pag-aaral. So nangangahulugan po bilang karagdagan sa ating pag-aaral ngayon, ang mga Muslim hindi po talaga matatanggap na ang propeta Jesus ay naipako at namatay sa krus ayon sa inyong selebrasyon na karaang araw. Okay? So, hindi ko po kayo inaalis doon sa inyong paniniwala. Ngunit, pag-aaralan po natin, gaano ba ito katotoo? Kailangan po natin alamin ano po ang kadahilanan bakit
ang propeta Jesus ay kailangang ipako at mamatay sa krus. Ito po ang katuruan ng sinasabi natin because of the original sin. No, ito po yung manang kasalanan na pabalik-balik na pinapaalaala ng mga pastor, ng mga pare at mga madre na si Adan at Eva ay nagkasala sa paraiso, kaya ang kamatayan ay pumasok sa daigdig. Yan po ay mga salita lamang ng mga gumagawa ng mga aklat ng kapahayagan na hindi naman po ito ay nagmula sa ating tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, tignan po natin kung gaano kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Tignan nyo lamang ang kalawakan. Nandyan po ang mga bituin, mga planeta, ang araw at ang buwan. Makikita po natin ito na sila ay tumatakbo sa kanilang axis o orbit kung saan sila inuutusan ng ating tagapaglikha. Hindi po sila nagbabanggaan. So, sila po ay tinatawag naming mga Muslim na isa sa mga nilikha ng ating tagapaglikha na tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng ating tagapaglikha. At sila ay mga Muslim. So, nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, ang propeta Jesus, siya po ay nilikha ng Diyos. Nilikha siya na may purpose. At ang purpose niya ay upang ituro, igabay ang tao sa kanyang kapanahunan sa tamang katuruan. Ano ba ang katuruan ni propeta Jesus? Ito po ay naisulat sa Biblia. The greatest among the commandment na ito ay nakapaloob sa inyong aklat. Worship the one and only true God with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. So, ibig sabihin, ito po ang pangunahing batas na sinasabi ni propeta Jesus. So, nangangahulugan na kung sabihin man natin na Jesus is the way, huwag po nating unawain literally. Hindi. Ang mga salita ni propeta Jesus, ito ay mga parabola. Kaya po doon sinasabi ninyo, I am the way, the life, and the truth. No one can come to the Father except by me. At yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit ninyo pinaniniwalaan na ang propeta Jesus ay anak ng Diyos, at siya po ay namatay at naipako sa cross. Mga kaibigan, mga kababayan, ang ating tagapaglikha talagang napaka-makapangyarihan. Nilikha niya ang buong sandaigdigan at makikita po natin kung gaano ito katindi na mga nilikha. Okay? So, hindi po basta-basta ang kalangitan, ang kalawakan. Makikita natin kung gaano kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Sa ating mga sarili, mga kaibigan, mga kababayan, simple na pag-aaral. Ang ating utak, kung paano ito gumagana, paano natin ito na ginagamit sa pag-iisip. Ang ating puso, kung paano ito nagsusupply ng dugo sa buong katawan natin, paano ito gumagana sa loob ng ating katawan. Ang ating kidney, kung paano po ito naglilinis ng ating katawan. Makikita po natin mga kaibigan, mga kababayan, hindi po basta-basta ang tagapaglikha po nito. Pilit mang ginagaya ng mga tao, tulad ng sinasabi natin, mayroong mga test tube babies, pero ano po ang kanilang ginagamit ay ang sperm at egg cell pa rin na hindi po nila yan ito ay ma-discover o magagawa. Okay? So, nangangahulugan po mga kaibigan, mga kababayan. Makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Dahil kung babalikan na naman natin ang pagkakalikha sa unang tao na si Adan, ay nilikha lamang niya ito mula sa pinaghalong alikabok at tubig.
Sinabi lamang niya ang kanyang makapangyarihang salitang kun fayakun at naging si Adan ang putik. Ang pangalawang tao na nilikha niya ay si Iba at ito ay nagmula sa tadyang ni Adan. Ang tadyang ni Adan, ginamit lamang niya ang kanyang salitang kun fayakun. Ang tadyang ni Adan ay naging si Iba. At tignan po natin mga kaibigan, mga kababayan, si Iba ay nagmula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Ibig sabihin, makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Kaya huwag po natin bigyan ng kung ano pa mang mga bagay na katapat ang ating tagapaglikha. Huwag po natin bigyan ng partner ang ating tagapaglikha dahil siya ay tunay nag-iisa. Siya lamang at wala ng iba. Ang pangatlo na nilikha na tao ay tayong lahat. No? Nagmula tayo sa ating ama at ina. Ibig sabihin, nagmula tayo kay Adan, ang sperm cell at ang egg cell ni Iba at ang bahay bata ni Iba. Doon tayo nagsimula. Ibig sabihin, mula sa ating nanay at tatay, tayo ay naging tao sa mundong ito. Kaya makapangyarihan ang ating tagapaglikha sa kadahilanan na kung paano tayo niya nilikha, ito po ay kamangha-mangha. Hindi po ito magagawa ng kahit sino man. Okay? Kaya ibahin po natin ang ating tagapaglikha. Huwag po natin siya bigyan ng mga bagay na hindi naaangkop para sa Kanya. Siya lamang ay tanging nag-iisa. Tayo ay dapat lamang sumamba sa Kanya at anuman ang ating mga pangangailangan, siya lamang ang dapat nating asahan. Okay? At ang pang-apat na tao na nilikha ng ating tagapaglikha ay ang propeta Jesus. Ang propeta Jesus ay nilikha niya mula sa sinapupunan, ang egg cell sa sinapupunan ni Virgin Mary. At ang propeta Jesus ay nagmula sa babae na wala namang lalaking kasangkot. Makapangyarihan ang ating tagapaglikha, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya, sa inyong paniniwala, yan po ang magtutulak sa inyo sa hindi magandang patutunguhan. Kaya, habang tayo ay nabubuhay pa, malakas pa po, sikapin po natin na tuklasin ano ba talaga ang katotohanan ng ating pagkakalika. Tayo po ay nilikhang tao katulad ng propeta Jesus. Ang pagkakalikha po niya ay kakaiba, ngunit siya po ay nilikha mula sa isang babae na ang pinagmulan ay ang egg cell ni Maria. Hindi po imposible yun kasi sa putik na pinaghalong alikabok at tubig, nilikha ng ating tagapaglikha si Adan. So nangangahulugan po mga kaibigan, mga kababayan, sa ating pag-aaral, hindi man po ito masabi nating scientific na pag-aaral, research or whatever, ngunit ito ay bahagya na pag-aaral, na simple na pag-aaral na unti-unti po nating tinutuklas ang mga katibayan kung paano po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. No? Tulad ng sinabi ko kanina, na ang buhay sa mundong ito ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin ng ating tagapaglikha para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. So, ito ang mga bagay na simple lamang na dapat nating pagtuunan ng pansin. Pagsubok, bakit tayo sinusubukan? Sa kadahilanan na tayo ay binigyan ng sapat na katalinuhan. Dahil sa ang tao ay binigyan ng karapatan na pumili ng tama mula sa mali o mali mula hanggang sa tama, kaya ang Diyos na tagapaglikha ay nilikha po niya ang araw ng paghuhukom at nilikha niya ang impyerno at paraiso dahil inuutos po niya
sa mga anghel na gawin ang aklat ng gawa ng tao upang pananagutin ang tao sa kanyang ginawa sa mundong ito. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ulit-ulitin ko po na sasabihin sa inyo, ang mundong itong ginagalawan natin ay temporaryo lamang. Tayo ay sinusubukan paano tayo pumasa sa ating buhay upang tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kababayan, sa aking payak na kaalaman, pilit ko po ito talaga na ibinabahagi sa inyo upang sa ganun hikayatin po kayo na mag-aral tungkol sa kaligtasan. Halina po kayo, huwag po nating bigyan ng katambal ang ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, anumang uri ng kasalanan ay napapatawad ng ating tagapaglikha. Isa lamang ang kasalanan na kailanman hindi niya ito mapapatawad. Kaya kapag ikaw ay namatay sa ganitong katayuan, sigurado po na impyerno ang iyong patutunguhan. At ang kasalanang ito ay ang pagbibigay katambal sa inyong pagdarasal, sa inyong panawagan, sa lahat ng inyong pangangailangan na ang ating tagapaglikha ay binigyan ninyo ng kawangis o binigyan ninyo ng katambal. Ito ang kasalanan na hindi niya kailanman mapapatawad. Ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa lamang. Siya lamang at wala nang iba. Kaya siya lamang ang dapat nating sasambahin. Siya lamang ang dapat nating tawagin sa anumang ating pangangailangan. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, pag-iisipan po ninyo ang nakaraang araw na sinasabi po ninyo na ang Diyos ay namatay. Kawawa naman po kayo sa inyong paniniwala dahil ang Diyos ang pumapatay, hindi po siya ang papatayin ng kanyang mga nilikha. Ito po ang katotohanan na dapat po nating tanggapin. Okay? Ang Diyos na makapangyarihan, kaya po niya magagawa ang anumang naisin niya sa kanyang salitang kun fayakun. Kaya po ako ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na binigyan pa niya ako ng pagkakataon na makausap din kayo ngayon. Sa akin, sa inyo po ay hinihiling ko, paki-share, pakitulungan niyo po ako para marami pa po ang makakapanood nito at makakarinig ng ating pag-aaral upang sa ganoon po na matulungan po natin ang bawat isa. Kaya po ako ay nabis na nagpapasalamat sa inyo at maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.